Isang kababayan natin sa bansang Saudi Arabia naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa kanyang among babae. Dahil daw kinausap siya nito at muntik pa niyang masagot. Dahil ang sabi sa kanya na babalik daw ang dati niyang katulong o dating katulong ng amo niya at ibibigay siya sa kapatid nito. Nakausap naman niya ang kapatid ng kanyang amo at eto ang sabi sa kanya. Reaction video ko sa madam ko. Kinausap niya ako kahapon. Sabi niya, I need to talk to you, come here. Punta din ako, kala ko kung anong importante. Tapos, doon siya sa misa, sabi niya, sit down. Pinaupo niya ako, sabi niya, sit down. Sabi niya, bago ka magsalita, isipin mo muna yung mga sasabihin mo. Ano kaya itong problema ng babae na to? Sabi niya sa akin, our old maid is coming back. Pag sabi niya nun, isip ko agad, paano ako? Pauwiin mo na ako Pilipinas? Hindi pa ako nakasagot, ang sabi niya na kaagad. Doon ka na sa kapatid ko magtatrabaho, sabi. Sabi niya, okay ka lang doon? Sabi ko naman, okay lang. Basta ang kontrata ko, ituloy-tuloy mo. Hindi ako magbabago ng kontrata. Ituloy-tuloy mo yung kontrata. Sabi ko, 7 months na ako, sayang. Sayang ang pinagtrabawan ko ng 7 months kung papaulitin mo lang ako ng kontrata. Sabi ko, okay lang. Pero sa totoo lang, hindi okay yun sa akin. Hindi okay kasi dapat sana sinabi niya na kaagad sa akin ng mas maaga bago niya ako pinaalis dun sa bahay niya. Hindi sana, ganito na lang sana sinabi niya. Babalik na yung dati naming katulong. Ikaw, magdesisyon ka, gusto mo bang i-book na kita ng ticket pa uwi ng Pilipinas? O gusto mo magtrabaho sa ibang bahay kasi gusto ka ng kapatid ko? Gusto kang kunin ng kapatid ko? Ganun na lang sana yung approach niya. Hindi yung dadating na nga, halimbawa, dadating na bukas yung kasambahay niya, tapos papaalisin niya ako ngayon ng ganun-ganun lang. Parang gustong-gusto ko siyang sagutin kahapon. Pinigilan ko lang ang sarili ko kasi kahit paano naging mabuti naman sila sa akin. Pero sinabi ko talaga sa kanya, okay na ako magtrabaho dun sa kapatid mo, pero ituloy mo yung kontrata ko. Hindi ko babaguhin yung kontrata ko, 7 months na ako. Yung sabi ko, tapos umalis ako, dinala ko yung maleta ko. Wala akong talikod-talikod na, goodbye, thank you. Wala. Iniwan ko lang sila doon nakatingin sa akin, bit-bit ko yung mga gamit ko. They don't deserve a good goodbye. Kahit naging mabuti sila sa akin sa ginawa nila. Busit na busit ako. Nakapag-usap na kami ng bago kong amo, yung kapatid ng dati kong amo. Ang sabi niya sa akin, sabi ko sana kasi, madam, gusto na akong pauwiin ng asawa ko kasi ganito nga yung nangyari sa akin. Sabi niya, sabihin mo sa asawa mo, huwag siyang mag-alala, sabi niya. Protektado kita dito at hindi kita papakawalan, sabi niya. Kailangan kita, gusto ka ng anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi rin kita papayagang umuwi kasi sabi mo kailangan mo ng pera, kailangan mo ng trabaho. Hindi kita papayagang umuwi. Hayaan mong tulungan kita. Tulungan mo rin ako, sabi niya. Kilala mo naman ako, sabi niya. Kung ano yung sinasabi ko, ginagawa ko. Hindi ako pa basta-basta magdesisyon, sabi niya sa akin. Sabi niya, kung gusto mong tapusin ang kontrata mo after 2 years, sabi niya, okay lang kung sasabihin mo sa akin na, madam, ayaw ko nang magtrabaho ulit. Sabi niya, but gusto ko tumuloy-tuloy ka hanggang gusto mo dito magtrabaho sa akin, sabi niya. Kapag umuwi ka ng Pilipinas, tas maisipan mong bumalik, isipin mong laging may tahanan ka dito sa amin, sabi niya sa akin. Sabi niya, wala kang magiging problema sa akin, sabi niya. Gusto kita, sabi niya. Gusto kita dito sa bahay namin. So, sabi ko, sige madam, payag na lang ako. Pero yung kontrata ko talaga, itutuloy pa rin talaga namin 7 months. Kasi, hirap talaga ibalik yung, kinausap ko na lang siya na sabi ko, sige madam, pero ituloy na lang natin ang kontrata. Kung magre-renew man ako, awa ng Diyos, sabi ko. Kung magre-renew man ako pagkatapos ng kontrata ko, awa ng Diyos, hindi man natin alam kung anong mangyayari, sabi ko. Magre-renew ako sa iyo, basta maging okay lang tayong dalawa sa loob ng 2 taon ko. So, yun na guys. Sana wala nang mang-bash na akala mo naman, nag-share lang naman ako ng nangyayari dito sa akin para maging aware din ng iba kung ano yung gagawin. Salamat po pala sa mga nag-comment, sa mga payo and sa mga advice at sa pagpapalakas ng loob ko. Akala ko kasi talaga katapusan na.
Actually, ang ganitong setup ay mahigpit na pinagbabawal ng DMW o ng Department of Migrant Workers na yung kapatid ang kumuha pero ililipat ka o ibibigay ka sa kapatid ng amo mo dahil marami ng mga OFW o nakakaranas nito lalo sa mga employer na blacklisted na sa DMW na kapatid na pinapakuha at ibibigay sa kanila. Bawal na bawal yan. Pero dito naman sa sitwasyon ni Kabayan base sa pag-uusap nila ng kanyang amo na binahagi niya ay parang mabait din ang kanyang among bago na kapatid ng dati niyang amo. Nauna na niyang sinabi na mabait din naman. Sumama lang ang loob niya dahil ura-ura na siyang nilipat. Sana nga hindi rin magbago ang ugali ng kapatid ng kanyang amo na nilipatan niya. Pero kung makaranas kayo ng pang-aabuso, ay pwede kayong tumawag sa OWA or sa agency nyo dahil matutulungan kayo ng ating gobyerno dahil isa kayong documented OFW.